Ano ang gagawin mo kung ang iyong pinangarap na trip sa Japan ay maging isang pakikipagkarera para sa iyong kaluluwa? Bakit nga ba may mga hotel na kahit bakante ay ayaw pa ring parintahan ng mga lokal? At totoo nga ba ang sumpa ng mga living dolls na nananahan sa mga abandonadong palapag? Humanda kayo dahil ang kwentong ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Maghanda ng mainit na tsaa, balutin ang sarili sa kumot, sabay-sabay nating buksan ang pintuan ng katatakutan dito sa Osaka, Japan. Welcome back sa ating channel. Taong 2015 nang magpasya si Ken, isang freelance graphic designer na mag-solo travel sa Osaka, Japan. At dahil peak season at sikat ang sakura, halos lahat ng hotel sa syudad ay puno na. Matapos ang ilang oras ng paghahanap sa internet, nakakita siya ng isang napakamurang hotel sa bandang Nishinari. Kahit na binalaan siya ng ilang kaibigan na medyo off ang lugar na iyon, hindi siya naniniwala. Pagdating niya sa hotel, sinalubong siya ng isang matandang babaeng Haponesa na halos hindi makatingin ng direkta sa kanyang mga mata. Binigay sa kanya ang susi para sa room 404. Sa Japan, ang numerong 4 or shi ay nangangahulugan din ng kamatayan, pero binaliwala ito ni Ken. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at tatami mats. Napakaliit ng kwarto, sapat lang para sa isang futon at maliit na TV. Pero may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Ken. Isang maliit na salamin sa sulok na natatakpan ng puting tela. Habang nag-aayos siya ng gamit, naramdaman niyang biglang lumamig ang paligid kahit napatay ang aircon. Sinubukan niyang matulog, pero sa bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng pagkakamot. Parang may kuko na kumakamot sa ilalim ng kanyang futon. Pagtingin niya sa ilalim, wala namang tao, pero nakita niya ang tela na nakatakip sa salamin ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Naumagahan dahil sa takot na mag-isa, sinubukan ni Ken ng isang sikat na serbisyo sa Japan, ang pag-hire ng isang tour guide o local friend. Nakilala niya si Yuki, isang masiyahing babae na naglibot sa kanya sa Dotonbori. Pero nang bagkitin ni Ken kung saan siya nakatira, biglang natigilan si Yuki. Ang sabi ni Yuki, ang hotel na iyon ay dati palang isang hospice o lugar para sa mga may sakit na iniwanan ng kanilang pamilya. Marami raw ang namatay doon na may dalang matinding sama ng loob. Binalaan siya ni Yuki, kung may marinig kang tumatawag sa pangalan mo sa loob ng kwarto, huwag na huwag kang sasagot. Balik ni Ken sa hotel ng gabing iyon, mas mabigat na ang hangin. Habang siya ay nasa banyo at nanghihilamos, narinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa loob ng kanyang silid. Paglabas niya, ang TV ay nakabukas na. Puro static lang ang makikita. At doon niya nakita, sa gitna ng static ng TV, may refleksyon sa salamin. Isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na puting kimono. Isang kasuotan para sa patay sa Japan. Nakatayo sa likuran niya, ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok, pero kitang-kita sa salamin na ang mga paa nito ay hindi nakalapat sa sahig. Nagsimulang bumulong ang boses sa kanyang isipan. Kukunete. Manatili ka rito. Sa sobrang takot, hindi makagalaw si Ken. Ang babae ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basag na buto. Naalala ni Ken ang payo ni Yuki. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal ng malakas. Naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg na tila sinasakal siya. Pero bago pa siya mawala ng hininga, biglang tumunog ang alarm ng kanyang cellphone. 6:00 na ng umaga. Pagmulat niya, wala na ang babae. Pero pagtingin niya sa salamin, may nakasulat na gamit ang pulang lipstick o dugo. Mataning. See you again.
Agad na kinuha ni Ken ang kanyang backpack at tumakbo palabas ng hotel nang hindi na nag-check out. Mula noon, sumumpa siya na hindi na siya maghahanap ng murang hotel sa Japan dahil ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Ken ang takot mula sa gabing iyon sa Osaka. Sabi nila, ang Japan ay lugar ng disiplina at kaayusan, pero may mga bahagi ng kasaysayan nito na pilit ibinabaon sa limot. Mga kaluluwang naghihintay lang ng pagkakataong muling mapansin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-comment sa ibaba kung mayroon din kayong sariling karanasan sa mga hotel sa ibang bansa. Huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kwentong katatakutan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tandaan, bago kayo matulog ngayong gabi, siguradeng nakatakip ang inyong mga salamin dahil hindi ninyo alam kung sino ang nakatingin sa inyo mula sa kabilang bahagi nito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kababalagan. Mag-iingat kayo.